Okay, next naman tayo habang ina-upload ko yung isa. Mabilisan lang. Bukas na yung exam nyo eh. Ano ba yan? Sensya na, medyo busy eh. Tsaka yung pangako kasi medyo challenging magsalita ng matagal nung isang araw. Anyway, dami ko pa sinasabi. Yun na yung intro ko. Subscribe. Anyway, karapatan, tungkulin, matalinong pagboto. Speedrun again. Okay. Sige. So, ano ba yung karapatan at ano yung pribilehiyo? Yun na muna. Dali. Alis muna ako dito. Alis tayo dyan. Punta tayo dito. Open tayo ng another note. Yan. Okay. So, ano yung difference dun dalawa? No? Yung right o yung karapatan. Wala, mali spelling ko. Pangit ka banding. Sorry na. Karapatan na lang. Karapatan. Don't judge. Karapatan at pribilehiyo. Yan. Pribilehiyo. Yon. So, ano difference nito dalawa? No? Yung karapatan, ganito lang yan. Ito ay automatikong ibinibigay. Automatiko. Okay? Automatic yan na binibigay. Anong ibig sabihin ng automatic? For example, senior citizen discount. Automatic yon, di ba? Basta senior citizen ka, okay na yon. Hindi ka naman nire-require na dapat gwapo ka, dapat may apo ka, dapat may asawa ka. Walang ganon. Basta senior citizen ka, basta umabot ka ng 60 years old, pwede na yon. Karapatan mo yon. Okay? Pag sinabing karapatan, pwede siya sa lahat. Okay? Wala siyang skill requirement. Ganon. Yung requirement lang niya, yung mga natural requirements lang. For example, yung vowsy, kanino siya pwede? Sa mga babae. Okay? Ganun lang yun, natural eh. Ano-ano pa? Karapatan nating bumoto, karapatan nating makapag-aral, karapatan nating makapagtrabaho. Yun, karapatan yung mga yun. Okay? Karapatan mong igalang, etc. Automatic sila na ibinibigay. Yung pribilehiyo naman, hindi siya automatic. Okay? Ang tinatanong palagi sa pribilehiyo ay, kaya mo ba? Okay? Anong ibig sabihin ng kaya mo ba? Fit ka ba para ibigay sa'yo yung privilege na yon? Okay? Hindi ito ibinibigay ng kung kani-kanino lang at ng automatic lang. For example, yung driver's license. Hindi ko na isusulat. Yung driver's license, yun ay halimbawa ng pribilehiyo. Bakit? Ano ba yung tanong? Okay? Kaya mo ba? Bago ka bigyan ng driver's license, ang tanong sa'yo, kaya mo bang magmaneho? Well, hindi to literal ha. Hindi ka naman tatanungin lang kung kaya mo bang magmaneho. Hindi siya ganun. Okay? Yun lang yun yung tanong doon. Kaya mo ba? Okay? Bibigyan ka ng permit to carry or para magmay-ari ng baril. Ang tanong, kaya mo ba? Privilege yun. Mentally fit ka ba? Okay? Baka naman ikaw yung tipo ng tao na mainitin pala yung ulo. Tapos, tingnan nyo ha, isipin niyo kung yung pagmamay-ari ng baril, karapatan siya, ibig sabihin bibigay siya sa lahat. Okay? Tapos yung mga ibang tao, mainitin yung ulo. O paano na? Anong mangyayari? O, imagine, kung yung driver's license ay karapatan, ibibigay siya sa lahat. Automatic pag abot mo ng 18, bibigyan ka na ng driver's license. Paano yung mga hindi marunong magmaneho? 'Di ba? Kaya importante na alam natin yung pagkakaiba ng karapatan at pribilehiyo. Gayunpaman, itong dalawang ito ay may kaagapay na ano yung kasama nila. Pag binigay sa iyo to, itong dalawa kasing ito, kumbaga sila ay mga power na binibigay sa atin ng estado o ng state o ng government. And katulad nga dun sa kasabihan, great power comes with great responsibility. So, ito hindi lang responsibility, no? Meron kang pananagutan or accountability. Yan. Anong ibig sabihin nun? Okay? Ganito yung analogy ko dyan. Halimbawa, nung bata ka pa, no? Binigyan ka ng tablet. Binigyan ka ng tablet ng nanay mo. Binigay sa'yo ito. Privilege yan, hindi yan karapatan. Ano yung kapalit niyan? Hindi ba may kasamang pananagutan yan? May kasamang responsibility yan. Anong responsibility? Pwedeng
pwede mo lang yung gamitin ng 2 hours lang per day. Pwede mo lang siyang gamitin kapag tapos na yung mga homework mo. Okay? Or hindi mo siya pwedeng gamitin during weekdays. Okay, ganun lang yung kasimple. Ganun din sa mga batas natin o sa mga karapatan at pribilehiyong binibigay sa atin ng Estado. Kailangan natin silang gamitin ng maayos. Kasi meron tayong pananagutan sa mga yan. Okay? Hindi kasi pwede na gamitin mo lang ng gamitin, paano kung nakakasama na pala sa ibang tao. Kailangan maging responsable tayo sa paggamit ng mga karapatan at pribilehiyong ito. Okay? So, dito tayo. Ayan, yung sabi nga dito, para maging mabuting mamamayan ka, no? So, wala na pala dito yun. Ay, oh, ito nga yan. Karapatan. Okay? Gagamitin mo siya. Asa na? Sa responsableng paraan. Okay? At yun ang batayan ng pagiging mabuting mamamayan. Yung mga rights mo ba, yung freedom mo ba, yung mga privilege mo ba, ginagamit mo sa mabuting pamamaraan. At yung mga karapatang yan, kung ginagamit mo lang yan para sa iyong pansariling kabutihan, hindi rin masasabi na ikaw ay mabuting mamamayan. Okay? Katulad na lamang ng pagboto. Ang pagboto ay isang karapatan at isa ring pribilehiyo, okay, na ibinibigay sa atin ng Estado. At yung boto mo, bagamat yan ay boto mo, yan ay hindi sa'yo. Ang boto mo ay para sa kinabukasan ng bayan, para sa kinabukasan ng mga mamamayan, lahat ng mamamayan sa Pilipinas. Hindi lang para sa'yo. Okay? Kaya kapag hinulaan mo yan, para mo na rin hinulaan yung kinabukasan ng lahat ng tao sa Pilipinas. Ganun lang yon. Tandaan natin, ang karapatan natin, hindi natin yan pwedeng gamitin lang ng para lang sa atin. Kailangan nating isaalang-alang palagi yung makabubuti sa ibang tao o sa mas makararami. Okay? Silipin ko lang yung susunod. Sa lahat ng speedrun, ito lang yata yung matagal. Pero speedrun na rin to. Diba? Sa klase yun, tagal nito eh. Sana yun? Ayan. So dito mapapansin natin, no? Lahat ng karapatan ay mayroong kaakibat na pananagutan o responsibilidad. Okay? For example, karapatan ninyo makapag-aral. Totoo naman yan. Karapatan ninyo makapag-aral sa public school. Pero, wag mo namang sayangin yung chance. Wag mo namang sayangin yung pondo ng pamahalaan. Mag-aral ka ng mabuti. Okay? Kasi for example, sa mga state universities and local universities and colleges, like mga city college, no? Limited lang yung slots, limited lang yung number of students na kaya nilang i-accommodate. Okay? Gagamitin mo yung right mo, i-exercise mo yung right mo, mag-e-enroll ka, mag-aaral ka dyan. Tapos hindi mo naman aayusin pala yung pag-aaral mo. Sayang lang yung pondo ng bayan. 'Di ba? Kung yung ibang tao sana, kung yung ibang student na lang yung nag-aral na mas deserving kaysa sa'yo, 'di ba? Di sana mas sulit. Ganun yun. So, kapag nandyan na, katulad niyan, yung karapatang mag-aral sa mga pampublikong paaralan lalo na, huwag mo sasayangin. Kasi maraming ibang estudyante ang nangangarap na makapasok sa mga paaralan na yan, pero hindi sila umaabot dahil naaabutan sila ng cut-off. Tapos ikaw na nakapasok, sasayangin mo lang, di ba? Gigigil ako sa'yo eh. Anyway, kahit sa private school, no, kahit sabihin mo sa private school, privilege enough ka para makapag-private school. Kumalma ka, no, hindi ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Okay? Pinaghihirapan yun ng mga magulang mo. So, dapat yung privilege na yon ginagamit mo rin sa maayos na paraan. Okay? Next. Ano na to? Diyos ko naman. Ito na yung mahaba eh. Ang pagboto bilang karapatan. Nakasaad sa Article 5, Section 1 ng Philippine Constitution na ang suffrage ay maaaring gamitin ng mga mamamayang Pilipino na, una, hindi disqualified sa batas. Pag-usapan natin to. Diyos ko, haba nito eh. Balik tayo dito. Todo energy ko eh, no? Kasi mamaya nyo, wala na akong boses eh. Ano kasi yun? So, paano ba ma-disqualified? Okay? So, merong tayong tatlo. Una, tandaan nyo to, lalabas to. Joke lang, malay nyo, hindi. Anyway, wala pa nag-review dun sa video ko ha. 1 minute na siya nakapost. Mga di kayo nagre-review. Anyway. Number 1. Wala akong notes eh. Okay. Number 1, kapag ikaw ay nahatulan, medyo mahaba to, nahatulan ng
ah, isa o higit pa taon ng pagkakakulong. Pagkakabilanggo. Yan, para aesthetic. Anyway, nahatulan ng isa o higit pang taon ng pagkakabilanggo. For example, ano to presyon, nakalimutan ko yung term. Basta, any case, kahit anong kaso, basta more than 1 year yung ikinaso sa'yo, yung pinataw sa'yo. Halimbawa, 1 year and 1 day, nako, congratulations, no? Pasok ka. So, hindi ka makakaboto. Kailan ka lang makakaboto? After mong iserve yung sentence mo. Paano yon? Ganito yan. Ito, subject ito for renunciation. Ibig sabihin ng renunciation, automatic babalik yung karapatan mong bumoto. Pwede kang bumoto ulit. Kailan? 5 years after serving your sentence. Yan. Okay. Halimbawa, 2026, nahatulan ka ng 3 taong pagkakakulong. Kailan ka lalaya? 20, 27, 8, 9, 29. Binilang ko pa. Okay? So, pagkalabas mo ng bilangguan sa 2029, pwede ka naman bumoto? Hindi pa, no? Maghihintay ka pa ng 5 years, boy. Okay? So, 2034, doon ka pa lang pwedeng bumoto. Okay? Congratulations. Lalo na, halimbawa, kung yung kaso sa'yo ay reclusion perpetua. Okay? So, plus 40 years yon. Take note, ang reclusion perpetua, hindi yan lifetime imprisonment o habang buhay na pagkakakulong. Iba yon. Walang ganun sa Pilipinas. Ang pinakamataas na parusa sa Pilipinas ay 40 years imprisonment, which is reclusion perpetua. Okay? So, 2026 plus 40, 20, ano na? Parang bigla ako nabokya sa mata. 2066, di ba? Doon ka pa lang makakalaya. Pero hindi ka pa pwedeng bumoto noon. Mag-add ka pa ng 5. So, ikaw ngayon ay makakaboto pagdating ng 2071. Congratulations, di ba? After 45 years, pwede ka nang bumoto ulit. Okay? Lahat ba ng kaso pwede itong renunciation? No, hindi lahat. Okay? Pangalawa, para ma-disqualified ka sa pagboto, kailangan mo mag-commit ng crime against, Diyos ko, yung spelling ko lumalala. Balikan natin. Yan. Crime against national yan. National security. Ano yung mga crimes against national security? 1, terorismo. O, paano yung terorismo? Yung terorismo, ang tinatarget mo dito ay mga civilian. Tama ba spelling ko? Anyway, mga civilian yung tinatarget mo. Halimbawa, nag-mass shooting ka. Nagpaputok ka ng baril, as in tuloy-tuloy, ganun. Walang habas ka na baril, ang daming namatay. Nagpasabog ka, namomba ka. Nagkakos ka ng takot para sa buhay ng mga civilian. Okay? Number 2, meron tayong tinatawag na treason. Yan. Ang treason naman, marami to pero general term. Ang ibig sabihin ng treason ay pagtataksil sa bayan. Okay? Pagtataksil ito, ibig sabihin ng pagtataksil, kumampi ka o tumulong. Okay? Kumampi o tumulong kanino? Sa kalaban ng estado o ng bansa. Halimbawa, kalaban nyo yung China, tapos tumulong ka sa China, binigyan mo ng impormasyon, o kaya during the war, sumali ka dun sa side nila, tapos ang binaril mo yung mga Pilipino, o yun, congratulations, treason yun. Okay? O kaya, halimbawa, yung presidente, basta, ganun. Okay, number 3. Speedrun nga pala to. Sedition. Yung sedition naman, yan, hinihikayat
ganito na lang, paghikayat sa iba na labanan o huwag sundin ang pamahalaan. Hindi ako kinakaya nitong pen. Okay? Halimbawa, sinabi ko sa inyo, sumugod kayo sa Senado, ganon, ulihin nyo si Bato, etc. Ganon. Okay? So, ano yun? Pwede akong makasuhan ng sedition. For example, si Rizal, kaya siya kinasuhan ng sedition before, ay dahil ang paratang, yung kanyang mga isinulat daw, well, totoo naman din, may point naman, no? Yung kanyang mga isinulat daw, ang naging hudyat ng maraming paghihimagsik ng mga Pilipino. So, dahil daw sa kanya, maraming Pilipino ang lumaban, okay, gamit ang dahas sa pamahalaang Espanya. At marami din daw yung mga hindi na sumusunod sa pamahalaan dahil sa kanyang mga sinulat. Ayun, sedition ang tawag doon. Okay? Hindi ikaw yung lumaban, ha. Hinikayat mo lang yung iba na lumaban sa pamahalaan sa hindi tamang paraan. Okay? Next, lastly, syempre kung may nag-sedition, okay, yung mga biktima, hindi naman biktima, yung mga na-impluwensyahan niya ng ginawa nila ay rebellion. Spelling ko dito. Gusto ko. Anyway, rebellion. Ang rebellion naman, ito yung tawag dito. Ano man tawag doon? Armadong paglaban. Yan. Yes ko. Sa pamahalaan. Yan. Halimbawa, yung mga nagkukudeta. Anong ibig sabihin ng kudeta? Kudeta, yung mga military o yung mga police na lumaban sa government, sinugod, may dalang baril, tangke, ganon, para sa Trillanes before, doon sa Makati. Okay? Kinasuhan sila ng rebellion. Okay? Ano ibig sabihin nun? Nilabanan mo yung pamahalaan. Ito ha, yung rebellion, ano yung kaibahan niya doon sa terorismo? Yung terorismo, ang tinatarget mo, civilian. Naggugulo ka. Yung rebellion, ang inaatake mo mismo yung pamahalaan. Okay? Gusto mong pabagsakin ng pamahalaan. To be specific, si Trillanes, ang nilalabanan niya nun ay si Gloria. Okay? Si Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Tapos, saan na tayo? So yan, pag nakomit mo yung mga yan, crime against national security, hindi na maibabalik yung iyong karapatang bumoto. Paano na lang siya maibabalik? Sa pamamagitan ng presidential pardon. Yan. Hanep, pinatawad ka ng Pangulo. So kapag pinatawad ka ng Pangulo, pwede ka nang bumoto ulit. Ganun lang yung kasimple. Okay, next ay ano nga ba yung pangatlo? Dali. 2. Tapos, okay. Dito tayo sa 3. Okay. So, yung una ay kalimutan ko. Yung una ay nakasuhan ka ng 1 year or more na pagkakabilanggo. Nakatulang ka pala. Crime against national security. And then, pangatlo, election offenses. Ayan. Anything na ginawa mo na nakasagabal, nakasira, or nandaya ka sa election, ayan, automatic din, hindi ka na pwedeng bumoto. Babawiin na yung karapatang yun sa'yo. Okay? Halimbawa, nag-vote buying ka, o kaya ikaw yung nagbenta ng boto, nagnakaw ka ng balota, nandaya ka sa election. Congratulations, di ka na makakaboto ulit. Okay? Yan yung mga dapat iwasan para hindi mawala sa'yo ang iyong karapatan na bumoto. Which is number 1 sa requirement. Hindi disqualified ng batas. Pangalawa, kapag 18 years old ka na, pwede ka nang bumoto. Okay? Kapag 16, 17, pwede sa SK pa lang. Para ako nagla-live dito eh. Tapos, pangatlo, nakatugon sa residency requirements. Ano yung residency requirements? Kapag local elections, yung barangay, 6 months ang hinihingi. Kapag national elections naman, ang hinihingi ay 12 months or 1 year. Yan. Ganun lang yun. Next. Diyos ko, speedrun. Nasa page 5 pa lang tayo. Wait, baka makapiright ako dito. Sana yan? Dali, kumalma kayo duman sa ano. Wala ginagawa nito. Okay, next. Skip na natin itong part na to. Pero panoorin niyo yung mga video niyo na maganda yan. Ganda yung mga yan.
Ano na, naglalag yung tablet ko. Hindi ba, nag-iinit na to eh. Di ba? Kasya pa. Okay, time check natin. 11 minutes lang posted yung video. 4 pa lang ang views. Yan, mga hindi ka nagre-review. Asa na? Sorry, grabe. Hindi ko ma-speedrun to ng mabilis. Medyo ano siya eh, maraming laman. Anyway, matalinong pagboto. Ang matalinong pagboto daw ay yung pagboto batay sa ebidensya, paghusga ng sarili ha, batay dun sa mga ebidensya at pagpapahalaga sa kabutihang panlahat. Ano ibig sabihin ng kabutihang panlahat? Hindi porket pina-opera nung isang politiko yung nanay, tatay o kaibigan mo kung ikaw pa mismo, eh iboboto mo na. Hindi ganun ang politika o hindi ganun ang pagboto, okay? Baka naman ikaw lang pala yung tinulungan tapos binoto mo. Ang tinitingnan dito, sino yung may mas maraming natulungan. Hindi yung kung sino yung personal na nakatulong sa'yo. Hindi rin ito binabatay sa apelyido kasi sikat na yung pamilya nila eh, no? Alam mo yun? Kunyari minsan nagagalit tayo sa political dynasty pero tayo mismo tumatangkilik o bumoboto batay din sa apelyido. Diba? Hindi, subok na yung mga yan eh. Diba? O yun. Tapos, kapag hindi natanggal sa pwesto o hindi na nawala dyan sa pwesto nila, nagre-reklamo ka. Pangalawa, kasikatan. Yan. Dating artista. Kaya, nagpolitika. Ganyan yan eh. Pag laos na sa, laos na sa TV, papasok yan sa politika. Okay? Next. Personal na pabor, yun nga. Tinulungan ka lang. Viral na nilalaman sa social media. Yan, nagbudots, di ba? Oh, tapos sabi niya, ito na yung huli ninyong Merry Christmas. O kaya, umiyak. Mga ganon. Parang bato, pero pusong mamon. Something like that. Diba? Oh, wala na. Binoto mo na. Nauto ka na kasi. Okay, hindi ganon ang pagboto. Ang matalinong pagboto, ulitin ko, patay sa ebidensya, track record, paghusga, at sa kabutihang panlahat. Okay? Kaya yan, no? Tingnan ang track record. Kamusta yung kanyang performance habang siya ay nasa posisyon, yung kanyang integrity, ano-ano yung mga issue yung kinasangkutan niya, okay ba yung integrity niya, wala ba siyang issue ng pagnanakaw, ng pandaraya, na kung ano-ano pang mga anomalya, may kakayahan ba siyang mamuno, hindi ba siya iyakin, okay, kaya niya bang mamuno ng maayos, nung humabol ba siya, alam niya kung anong hinahabol niya, okay, anong posisyon, anong trabaho ang hinahabol niya. Okay? Malinaw na plataforma, hindi yung sinabi niya lang mahal ka niya. Okay? Mahal niya yung mga katulad mong mahihirap, eh boboto mo na. Okay? Kailangan ng plataforma, kailangan detailed. Hindi porke sinabi niya papatayo siya ng school, yun na yun. Hindi ganun yun. Okay? Dapat magtanong ka, saan manggagaling yung pondo? Saan itatayo yung school? Kailan sisimulan? Gaano katagal? Diba? Gaano karaming classroom? Saan kukuha ng teacher? Saan kukuha ng pondo? Etc. Okay? Dapat malinaw yung platforma. Hindi yung, Diyos ko, libre na nga lang yung AI, hindi pa nila magawa. No? Anyway, susunod. Posisyon sa mga pangunahing issue. Ayan. Isa to sa mga tinatanong palagi sa mga kandidato natin kapag naiimbitahan sila sa mga argumento. Sumasakit na yung panga ko. Okay? Halimbawa sa TV, no? GMA News, yung presidential debate, etc., senatorial debate. Di ba tinatanong sila, ano ang thoughts mo sa ganitong issue? Ano masasabi mo sa ganyan? Payag ka ba sa ganito? Payag ka ba sa ganyan? Bakit? Di ba? Kasi doon nakikita natin kung paano sila mag-isip at ano-ano yung mga prinsipyo nila bilang mga leader. Okay? Ang hirap na yung leader na binoboto mo, hindi mo alam kung ano yung prinsipyo niya sa buhay. Kasi hindi siya sumisipot doon sa mga ganung sessions. Okay? Next, paraan ng paggamit ng kapangyarihan. Paano yung paggamit nila ng kapangyarihan? Baka naman nung sila na yung naluklok sa kapangyarihan, naging legal bigla yung sugal doon sa lugar ninyo. Biglang dumami yung ganito, yung ganyan na dati bawal naman. Okay? Or bigla pinagbawal niya yung ganito. Halimbawa, may-ari siya ng ganyang kumpanya. Tapos nung naupo siya sa posisyon, pinasaran niya, ginawa niya ng issue yung kabilang kumpanya, 'di ba? So baka naman yung kapangyarihan niya ginagamit niya sa personal na interest niya. Kailangan din nating i-check 'yon bago natin iboto ang isang tao o ang isang politiko. Next, ang matalinong pagboto ay hindi natatapos sa araw ng eleksyon. Tuloy-tuloy 'yan.
Okay? After mong bumoto, hindi, back to normal. 'Di ba? After mong bumoto, magtatrabaho na ako ulit eh. 'Di ba? Kahit naman sino manalo dyan, magtatrabaho ka pa rin eh. Sira ulo, hindi ganun yun. Okay? Magtatrabaho ka nga. Okay? Pero gaano karami yung mabibili mo dun sa sasahurin mo? Gaano karaming benepisyo meron ka dun sa sahod mo? Gaano ka ka-safe kapag papunta, pauwi ka mula sa trabaho? Okay? At iba pang mga bagay. Ang daming mga... Basta, Diyos ko. Anyway, speedrun kasi to, susunod. Bawal akong mabad trip. Ano to? Yan. So, dito naman tayo. Diyos ko. Sige, bilisan ko na lang. So, disclaimer dito, wala daw iisang voter mindset ang mga Filipino. Ito mga to, mga ano lang to, no? Mga collective Filipino ideologies or mindset pagdating sa pagboto. Yan. So, sa Pilipinas, meron kasi tayong tinatawag na, meron tayong value, Filipino value na tinatawag na pakikipagkapwa. Pakikipagkapwa. Ito ay nagmula sa salitang kapwa ng ibig sabihin ay ka-puwa. Okay? Na ibig sabihin naman ito ay kasama. Ibig sabihin naman ng puwa or from the word puwang, ibig sabihin space. Pagdikitin natin, kasama sa space. Hindi sa outer space ha. Ibig sabihin lang yan, kasama mo siya doon sa community. Okay? Kapwa-tao. Taong kasama mong namumuhay doon sa isang lugar. Okay? So, alam niyo na, may kwento ako dito, di ba? Biologically speaking kasi, ang mga tao, nung unang panahon, nagsasama-sama yung mga yan para manghuli ng makakain at para sa kanilang proteksyon. Kapag kasi mag-isa ka nun, ang ibig sabihin, mamamatay ka agad. Okay? Hindi ka makakasurvive kapag ikaw lang mag-isa. Kaya, instinct na nating mga tao ang pahalagahan ang ating social bonds sa ibang tao. Kasi, hindi ba, halimbawa, kumakain sila, tapos ikaw, wala kang kasama, hindi ka in-invite. Feeling mo, parang there's something wrong eh, di ba? Parang malungkot ka na agad eh. Feeling mo hindi ka belong dun sa community. Okay, yun yung instinct mo. Nagki-kick in yung instinct mo, yung primal instinct nating mga tao na kapag mag-isa ka or kapag na-exclude ka sa isang group, feeling mo in danger ka na, nasa danger ka na agad. Okay, so tayong mga Pilipino, mahilig tayo dyan, yan, pakikipagkapwa, nakikisama tayo, no? May mga bagay, ang dami nating mga bagay na ginagawa out of pakikisama. Okay? Ayaw mo naman talagang gawin, pero ginagawa mo pa rin kasi nga, nakikisama ka, nahihiya ka. Okay? So, kasama dyan sa pagkikipagkapwa, yung Filipino value na, utang, pautang ako, ganun. Utang na loob. Okay? So, yung utang na loob, or debt of gratitude daw ito sa English. Actually, tayong mga Pilipino, may ganyan talaga. Matagal na tayong inabuso ng maraming tao dahil dito. Inabuso na tayo ng mga banyaga, halimbawa yung mga Espanyol, no? Pinautang na loob nila sa atin yung Kristyanismo. Okay? Yung mga Amerikano, pinautang na loob nila sa atin yung libreng edukasyon at yung paglaya daw natin sa Espanya na kinukuha nila yung credits. May utang na loob daw tayo sa kanila. So, dahil doon, di ba? Ginamit nila yon to exploit the Filipinos. Okay? Ganun din tayo mga Pilipino ngayon. Ginagamit natin ang utang na loob, ang konsepto ng utang na loob para samantalahin ang mga kapwa Pilipino natin. Okay? For example, di ba? May kaibigan ka, hindi mo matanggihan eh. Kasi ang dami niyang itinulong sa'yo. Kapag tinanggihan mo, ano sasabihin sa'yo? Uy, nung ikaw, tinulungan kita, tapos ako, di ba ako tutulungan? Ano mo yun? Di ba? Pinapautang na loob niya sa'yo yung mga pagkakataon o yung panahon na tinulungan ka niya. At ngayon na siya na may nangangailangan, dapat mo siyang tulungan regardless kung gusto mo o hindi, kung may time ka o wala, kung may energy ka o wala. Tulungan mo siya dapat kasi meron kang utang na loob sa kanya. At ganyan din ang ginagawa ng mga politiko sa Pilipinas. Kasi alam nila, mahilig sa utang na loob ang mga Pilipino. Okay? Kaya naman, nauso sa atin, di ba, namibigay sila ng so-called ayuda. Okay? Yung ayuda, actually, naging masama na yung ibig sabihin yan eh. Ang ibig sabihin ng ayuda,
ano yan, tulong ng pamahalaan. Yun sa kanila, hindi naman tulong utang na loob. 'Di ba? Ba't sila namimigay ng so-called ayuda? As a form of vote buying. 'Di ba? Kasi alam nila yung Pilipino, ay, binigyan ako ng 500 nito 3 kilong bigas, tsaka isang buhay na manok. Kakaya naman kung di ko siya iboboto. O yun, binoto niya. 'Di ba? Ngayon, ayun, nandun. Tumatakas. Anyway, malaki ang papel. Sige, next tayo. Yan. Medyo maingat ako dito kasi online to, no? Hindi katulad sa klase natin. Medyo kaya natin mag-name drop, ganon. Okay, yan. Utang na loob, hiya, pakikisama. Okay. Basahin nyo na lang to kung medyo gusto nyo pang namnamin yung topic na yun. Ganda nun. Anyway, another one. Dahil sa utang na loob, mas tinitignan natin yung sino ba yung kilala mo kaysa kwalipikado. Pabilisin na natin. Ito yung tinatawag na padrino system. Sa padrino system kasi, isa itong uri ng nepotismo. Actually, yung nepotismo talaga yon. Yung tawag lang natin sa Filipino culture is padrino system o palakasan, wherein binibigyan natin ng kapangyarihan yung tao, binibigyan natin siya ng posisyon dahil kilala natin, hindi dahil qualified siya, hindi dahil competent siya. Okay? Ganun lang yun. For example, yung tito mo nagtatrabaho sa LTO, sabi niya sa'yo, bigyan mo sa akin ID mo, ako na bahala, bukas na may lisensya ka na, boy. Ganun. Okay, kinabukasan na may lisensya ka na. O bakit ka binigyan ng lisensya? Kasi kilala ka niya, hindi dahil qualified ka. Di ka nga marunong magmaneho ng motor kamote ka nga diba? Tapos yan, may driver's license ka, pro pa agad, hanep, diba? Kasi nga kilala mo, tito mo. Okay? Palakasan kasi. Kaya nga ang sabi sa Pilipinas, 'di ba? Daig ng cum laude o daig ng may kilala ang cum laude. Kasi yung kung cum laude ka lang at wala kang backer, wala kang kakilala sa loob, hindi ka rin magkakatrabaho. Okay? Pero kahit pasang-awa ka, actually kahit drop out ka o pineke lang yung diploma mo, as long as kilala mo yung nasa taas, papaldo ka. Okay? Ganon ang padrino system. Ganon din sa Pilipinas sa politika. Social influence and endorsements. Alam nyo ba, maraming pag-aaral na ang lumabas na nagsasabing correlated ang pagiging sikat ng endorser at ang pagtaas ng pagboto. Ibig sabihin ng correlated, kapag mataas ang isa, mataas din yung isa. Basically, mas sikat ang nag-e-endorse, mas kilala ang nag-e-endorse, mas marami din ang boboto. Kaya kung mapapansin niyo yung mga artista at yung mga vloggers nagpo-promote na rin ng mga politiko this past few years. Kasi nga, subok na yan. Okay? Kasi nga tayong mga Pilipino, karamihan sa atin, lalo na yung masa, mahilig sa shortcut decision making. Paano yan? Meron tayong tinatawag sa psychology na paradox of choice. Sige, dito muna tayo. Okay. Meron tayong tinatawag na paradox of choice. Okay. Ano ba to? In psychology, ang sinasabi nila, kapag masyadong marami yung choices natin, pagpipilian para sa isang bagay, okay, napapagod yung utak natin to ang tawag dito, to assess each of the choices na meron tayo. For example, ginawa nilang experiment ito noon. Meron dalawang nagbebenta ng ice cream. Yung isang vendor, nagbebenta siya ng 24 flavors ng ice cream. Yung isa naman, nagbenta lang siya ng 3 flavors of ice cream. At the end of the day, sino ang may mas maraming naibenta? Ang lumabas, ito yung mas marami ang naibenta. 3 flavors. Why? Ang dali lang mag-decide 3 lang pagpipilian mo kung nandito ka, anong mangyayari? Titingin ka dun sa menu, no? Titingala ka. Parang, dami. Anong mararamdaman mo maya-maya? Pagod ka mag-isip, di ba? Ano gagawin mo? Exit ka na lang. Wag na. No? Wag na. Di ko lang bibilhin ko Okay? Di naman kaya, anong gagawin natin? Halimbawa, nasa cafe ka, ang dami-dami ng mga flavors na available. Ano gagawin? Tatanungin mo yung barista. Tatanungin mo yung cashier. Sir, Miss, anong bestseller nyo dito? Kapag sinabi niya, yung bestseller po namin yung matcha na lasang paa, orderin mo pa rin. Bakit?
Eh, tamad kang magdesisyon eh. Kaya masarap man yun o hindi, dahil sinabi niya, yun na lang din, kokopya ka na lang, susunod ka na lang. Okay? Ganun din ang nangyayari sa mga nag-e-endorse ng mga politiko. Yung mga fans nila, ang tingin kasi sa kanila, parang source of truth. Ganun. Parang legitimate sila na source. Okay? Or credible source sila of information. Kaya naman kung ano sabihin nila, yun. Ayun, sabi ng idol ko, ito iboto ko, binoto ko. O, hanep. 'Di ba? Hindi lang yan natatapos sa mga artista, kasama rin dyan yung mga religious groups. Maraming mga relihiyon sa Pilipinas ang nag-e-endorso din, no? Ng iboboto. Well, ang sinasabi naman nila dyan, in-endorse lang naman nila, hindi naman nila pinilit yung mga members nila to vote for those candidates. The thing is, tignan niyo yung point of view ng deboto ha, yung point of view nung religious group na yun ha, nung member ng religious group na yun. Kapag hindi mo sinunod yung turo ng religion mo, syempre magigilty ka. Okay? Remember, meron tayong tinatawag na pakikisama at utang na loob. Pag di mo sinunod yung religion mo, parang magigilty ka eh. Parang, ay, religion ko to eh, tapos di ko susundin. Ano mangyayari? Susundin mo. Diba? Ganun lang yun. Okay? Next, politika sa tao versus plataforma. Anong ibig sabihin nito? Basta sikat, kahit walang plataforma, iboboto. Ganun lang. Nagbudots lang, panalo na. Saka nakakita, kahit saang bansa ka makakakita, walang tao ang hahabol ng pagkasenador na sasayaw doon sa kanyang campaign ad. Kasi kung titignan mo, bakit siya sumayaw sa campaign ad niya? Napapatunayan niya ba doon na siya ay karapat-dapat na iboto bilang senador? Anong connection ng pagbubudots niya sa pagiging senador? 'Di ba? Nakakahiya yung bansa natin. Okay? Pag nakita yon ng mga foreigners, magtataka sila, bakit ganito yung trend ng mga patalastas ng mga politiko sa Pilipinas? Okay? Kasi mini-mirror nun yung standards ng mga Filipino. Mababaw ang standards ng mga Filipino. Masakit mang tanggapin. Okay? Yung ano ba yung standards ng mga Filipino? Yung standards natin palagi, gusto natin yung politiko relatable. Gusto natin ginagawa niya yung mga bagay na ginagawa ng isang common na Filipino. Gusto natin down to earth. 'Di ba? Pwede na maging down to earth doon sa mas maayos na paraan. Hindi naman kasi porket nagbudot siya, ibig sabihin, naiintindihan niya na yung problema mo. O palagi natin naririnig na galing din sila sa hirap o laki sila sa hirap. Hindi ginagarantiya na ang isang tao ay lumaki sa hirap, ang ibig sabihin, may care na rin siya o may pakialam na rin siya sa mga mahihirap kapag siya ay naging politiko na. Okay? Ginagamit lang naman nila yon as appeal to the masses. Kasi yung masa natin ganun siya eh. Uy, mahirap yan. Dating naliligo yan sa dagat ng basura. Dating nangangalakal yan. Dating mandurukot yan sa Maynila eh. Tapos binoto, di ba? Tayo lang ang ganun. Okay? Kahit walang plataforma, iboboto. Imagine yung isang, di ba, in-interview sa TV. Anong plano mo pag naging senador ka? Nasabi niya, wala daw siyang plano muna kasi hindi pa siya nananalo. Hanep, diba? Ang ganda ng sagot. Napakatalino. Susunod. Babadrip na naman ako dito eh. Di-discuss lang ako eh. Susunod. Mga pangunahing issue sa eleksyon. Mataas na voter turnout. Masama ba to? Mataas na voter turnout itself, hindi yan masama. Actually, maganda yan. At some point, it signals na yung mga tao active during elections. Ibig sabihin ng mataas na voter turnout ay maraming mga registered voters ang bumoboto during the elections. Okay? But the thing is, hindi correlated yung dami ng boto sa quality ng boto. Okay? Well, sa Pilipinas, alam nyo naman, di ba? At taas nga ng voter turnout sa Pilipinas eh. Okay? Palaging more than 75% yan. Pero yung quality, kamusta? Saan ba makikita yung quality of votes? Doon sa mga nananalo. Quality ba yung mga nananalo natin? Hindi. Okay? Ganun lang yun. Alam nyo na sagot. Susunod, incomplete slate. Halimbawa, sa pagkasenador, 12 ang binoboto.
Ang kaso, dahil nga tamad mag-isip ang mga Pilipino, minsan iniisip nila, okay na, isang senador lang iboboto ko, isa lang gusto ko eh. Pwede naman yun actually, pero kung lahat ng Pilipino ganun ang ginagawa, nasasayang kasi yung boto nila. Pangalawa, sa hinaba-haba ng panahon, okay, hindi ba nila kayang busisiin kung sino yung mga dapat iboto? Okay? Again, ang nangyayari, tamad kasi silang mag-isip, tamad silang mag-decide. So, halimbawa, si Rob, di ba? Ito na lang, action star to eh. Boto ko to, siya lang iboboto ko. O, yun, wala na. Sayang yung 11 na boto. Actually, 12 na boto yung nasayang, okay? Pati yung binoto niyang isa, sayang lang din yun. Ganon. Okay, so ganun lang. Incomplete slate, ibig sabihin, incomplete yung mga boboto niya. Hindi siya nag-decide kung sino-sino yung mga iboboto niya. Ganun lang. Next, malakas ang endorsement at social cues. Again, yan, yung mga nagpo-promote. Vote buying and patronage politics. Nagiging transactional ang pagboto sa Pilipinas. For example, bakit mo binoto? Kasi marami siyang binigay na ayuda sa akin during campaign period. Okay? Ngayon, yung pinamigay niya sa'yo para mag-vote buying, hindi yun galing sa kanya. Kanino galing yun? Doon sa mga tao na pumopondo doon sa politikong yun. Sige, i-drawing natin. Ganito yan. Para may graphics tayo, no? Okay. So, ganito yan. So, si politician. Yan. Nag-ano siya? Nag-vote buying, also known as ayuda. Diyos ko, ang ganda ng word na to dati, kaso pumangit na dahil dito. Ayuda, kanino niya binigay yung ayuda? Binigay niya kay voter. Yan. So si voter ngayon, anong gagawin niya? Yung vote niya, ibibigay niya kay politician. Ngayon, ang problema, yung pondo dun sa ayuda ni politician, kanino galing? Ito ay galing kay sponsor. Okay? Kapag nanalo si politician, anong gagawin niya? Gagawa siya ng favor. Para kanino? Para kay sponsor. Ganun yun. Okay? Yung vote buying, dito siya naganap. Asa na yun? Yan, hayok na hayok eh, no? Yung vote buying, dito siya naganap. Itong part na to. Yan. Yan yung vote buying. Yung patronage naman, dito siya naganap. Yan. Diyan siya naganap. Okay? So, kapag si politiko, malaking pera yung ginagastos niya sa pangangampanya, red flag yan. Huwag mong iboboto. Utang na loob. Okay? Bakit? Ang ibig sabihin lang kasi nun, may mga malalaking tao sa likod niyan na nagbibigay ng pondo sa kanya. At kapag nanalo yung politikong yan, kailangan niyang magbayad ng utang na loob. Okay? Doon sa mga taong yon na nagbigay ng pondo sa kanya. Paano niya babayaran yon? Okay? Pwedeng bigyan niya ng mga kung ano-anong mga privileges o mga paglusot sa batas. For example, pwedeng hindi niya papagbayarin ng tax, pwedeng gawin, nagbebenta ng illegal yung taong yun, tapos papayagan niya, bibigyan niya ng protection para hindi mahuli, mga ganun. Okay? So, red flag yan kapag yung isang politiko gumagastos ng sobrang laking pera para lang sa kanyang kampanya. Okay? Speedrun, 43 minutes na. Political dynasty, paano naman to? Kapag ang mga politiko, no, magkakamag-anak, simple lang yan. Halimbawa, yung tatay, nanay, kapatid, kuya, ate, at bunso, nasa politika lahat. Nagnakaw yung tatay. Sinong lalaban sa kanya? Sino magsisiwala ng pagnanakaw niya? Wala, kasi nga kakampi niya lahat ng mga nasa paligid niya. Okay? Ganun lang yun. Parang sa Senado ngayon, di ba? Yung mayorya, nagkakampi-kampihan. Ganun lang yun. Kapag nagkampi-kampihan, ang mga tao na gumagawa ng masama, hindi na masisiwalat yung kabulukang ginagawa nila. Mahirap maisiwalat yung kabulukang ginagawa nila. Kaya naman, hindi talaga maganda ang political dynasty. Okay? Minsan pa ang nangyayari,
hahabol yung nanay. After nung term niya, sinong pahahabulin niya sa posisyon? Yung kanyang anak o yung kanyang asawa. Okay? So, yung mga tao, iboboto nila yung anak o yung asawa. Okay? Without them knowing na kapag naupo na tong anak, okay, ang kumokontrol pa rin naman dyan ay yung nanay niya. Basically, parang puppet lang to eh. Okay? Siya lang yung pang front, pero yung power, source of power, ito pa rin. Ganun lang yung political dynasty. Kung papansinin ninyo, yung mga asawa nila, pinapahabol muna nila. Tapos after one term, anong mangyayari? Pwede na kasi ulit eh. Ito na ulit yung hahabol nun. Yung main character na yung hahabol. Kumbaga, kaya niya lang pinahabol itong isang to para lang manatili sa pamilya nila yung kapangyarihan. Okay? That's political dynasty. Hindi yan maganda. Next, fake news and disinformation. Ayun, based doon sa data, more than 60% ng mga Pilipino, based doon sa data, doon sa interview na ginawa ng SWS, inamin nila na hirap sila na mag-identify ng fake news. Usually yung mga yan, mga matatanda. Okay? Kung tayo nga na medyo bata-bata, nabibiktima pa ng fake news, what more yung mga matatanda, lalo na sa panahon ng AI. Okay? Ginagamit yan minsan to manipulate the voters. Okay? Pwedeng minsan ginagamit nila yung fake news para ilihis sila doon sa issue na dapat pag-usapan. Halimbawa, nagnakaw si ganito, tapos gumawa ng another issue para yung issue na yun ang pag-usapan, para mapagtakpan. O kaya naman, gumagawa sila ng issue, fake news, laban doon sa kalaban nila sa politika para sila yung manalo. Okay? Next, machine anxiety. Ano to? During elections, yung mga Pilipino, todo bantay. Election day lang sila todo bantay. Pero during the campaign period, hindi sila nagbabantay. Bulag-bulagan sila, harap-harapan ng ginagawa yung pandaraya. Anong ibig sabihin nun? Masyado tayong nakafocus doon sa baka pumalya yung mga PCOS machine, baka nakawin, baka may magnakaw, baka may mandaya, baka ihak yung system. Masyado tayong hayok sa pagbabantay doon. Hindi naman yun masama. Ang masama, doon lang tayo nakafocus. Yung kadayaan sa politika, nangyayari yan ilang buwan bago pa mangyari yung mismong eleksyon. Kailan yun nangyayari? Doon sa mga vote buying. Hindi ba? Ang daming, sobrang common ng vote buying sa Pilipinas eh. Diba? Lalo na sa, alam nyo na, depende sa lugar. Pero, common na yan. Pero bakit doon sa mga ganung bagay nagbubulag-bulagan yung Pilipino? Dahil ba hindi siya nakikinabang? Tapos pagdating dito sa mga PCOS machine, todo bantay eh, no? Akala mo talaga nagbabantay ng maayos. Okay? Again, walang masama na bantayan yung PCOS machine. Okay? Pero dapat bantayan din pati yung before the election day mismo. Next. Skip na natin yan. O yan, 81% yung voter turnout last year. Pero it doesn't correlate, no, doon sa quality of votes. Yan, 6 out of Filipinos ang nagdi-discuss lang madalas ng politika sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa urban yan, ha. Yan. Ano pa? Yan. Yan. So, sa INC, around 90% of the members ang sumunod dun sa block voting na napagkaisahan ng kandidato. Kaya nga, may mga pagkakataon sa politika natin kung sino yung sinuportahan nila. Kasi nga, malaki yung bilang din ng Iglesia ni Cristo, no? Kaya kapag may dinala silang politician, talagang ano yan, malaki yung edge nila agad. Okay? Next, sumigit kumulang 30-40% naman ng mga botante ang nagsasabing may epekto ang opinion ng relihiyosong leader sa kanilang pagboto. Again, sabi ko nga, nakikisama yung pakikipagkapwa at yung feeling of guilt din kapag hindi nila sinunod yung utos sa kanila. May ganon. Sa simbahang Katolika, may ganyan din. Although, indirect yung influence nila. Madalas nating mapansin sa kanila, instead of sabihin nila kung sino dapat iboto, kabaliktaran, ang sinasabi nila kung sino yung mga hindi dapat iboto kasi may ganito silang issue, something like that. Okay? Although, simbahang Katolika itself, parang depende sa pare, depende sa lugar. Hindi siya yung iisa. Okay? Other religions, mas tahimik sila, lalo na yung mga minorities. Okay?
Ito kasing dalawang to yung mga pinakamalalaki talaga. Lalo na to, malaki to. Okay? Yan, mga statistics. Review nyo na lang to. Yan. We are top 32 sa corruption index. Yan. Quadrennial system. Again, ayan. No, hindi nasusunod ang due process. Dinadaya mo yung process. Nauuna ka. Kumbaga, nag-overtake ka kaysa dun sa mga mas qualified sa'yo. Okay. Yan. Kilala ko versus qualified siya. Okay. Yan. At ayun, no, maraming salamat sa pakikinig. Sana makatulong to bukas sa inyo sa inyong exam. So, putulin ko na dito, medyo mahaba, 50 minutes. Again, speed run lang yun, pero I hope makatulong talaga ito sa exam ninyo. Yun lang. Bye-bye.